Ngayon ay ating ibida ang kwento ng isang babaeng ipinagpalit ng kanya sanang mapapangasawa sa kanyang matalik na kaibigan. Maayos na naidaos ang isang business dinner. Ang mga kasosyo ay nakapag-usap na tungkol sa lahat ng mga mahalagang tanong tungkol sa mga papeles at negosyo. Nagkikwentuhan na lamang sila ng mga personal na bagay habang umiinom. Ngunit sa isang banda, isang babae na nakadamit ng pang-opisina ang kumuha ng sobre sa kanyang pitaka. At ang laman nito ang gumugulo sa kanyang isip buong gabi. Ang sobre ay may dekorasyon ng mga puso at monograma. Tinitigan ito ni Chloe ng ilang segundo sa kanyang mga kamay. At matapos niyang magpalakas ng loob ay kanya na itong binuksan. Tulad ng inaasahan, ang laman ng sobre ay isang imbitasyon sa kasal ni Paul at Marian. Habang tinitingnan niya ang mga nakasulat na tila isang tula, nadama niya ang kirot ng paninibugho. Kahit gaano pa niya pilit na pigilin ito, ay hindi pa rin maiiwasan ang masakit na sitwasyong ito. Habang sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang emosyon, napagpasyahan ni Chloe na kuyumusin ang sobre, at pagkatapos ay inilagay niya ito sa gilid ng mesa. May mali ba, Chloe? Ano ba ang nasa loob ng sobre? Pwede mong sabihin sa akin. Sabi ni Michael habang itinutuwid ang kanyang tie. Ngunit iniyuko lamang ni Chloe ang kanyang ulo at bumuntong hininga bilang sagot. Naguguluhan ang isip ni Chloe at bumalik sa kanyang mga alaala ilang buwan na ang nakakaraan. Noong kasintahan pa niya si Paul at ilang araw na lang sana ay kasal na nila. Sa katunayan, hindi kailanman naisip ni Chloe na magagawa ni Marian ang isang napakasamang bagay. Lalo na at matalik niya itong kaibigan mula pa noong nag-aaral pa lamang sila. Palagi silang nagbabahagihan ng kanilang mga itinatagong lihim at sa kalaunan, naramdaman nila sa kanilang mga puso na para silang tunay na magkapatid. Samantala, nang makapagtapos na sila ng high school, unti-unting lumitaw ang kanilang mga tunay na personalidad at naging malinaw na magkaiba talaga sila ng ugali. Ang kalmado at matinong si Chloe ay ibinuhos ang lahat ng kanyang pagsisikap sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit sa kabaliktaran, ang magulo at masungit na si Marian ay ayaw mag-aral. Ang tanging pangarap lamang niya ay ang magpakasal agad sa isang mayamang negosyante. Siyempre, mayroon ang dalaga ng lahat ng kinakailangan upang makamit ito. Maganda siya, may karisma at mataas ang pamantayan para sa kanyang mga layunin sa buhay. At handa niyang gawin ang lahat upang makamit ito. Gayunpaman, sa isang masamang kapalaran, na unang nagkaroon ng kasintahan si Chloe. Nang makilala niya si Paul ay mayroon na itong trabaho at itinuturing na isa sa mga pinakamaasahan na empleyado sa kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya. Agad na mayroong kumislap na atraksyon sa pagitan ni Chloe at Paul. Hindi nagtagal at sila ay naging magkasintahan. Nagrenta sila ng bahay sa lungsod at nagsama. Pinapanood nila ang mga pagsikat at paglubog ng araw ng magkasama. Nangangarap at gumagawa ng mga plano para sa hinaharap. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas sa atensyon ni Marian ang masayang buhay ng kanyang kaibigan. Ang kaligayahan ni Chloe ay nagdulot ng sama ng loob at pakiramdam ng kakulangan kay Marian. Hindi niya nagustuhan ang katotohanang pinili ni Paul ang kaibigan. Para sa kanya ay simpleng babae lamang ito at walang espesyal na katangian upang mapansin. At doon ay nagsimulang pagtuunan ni Marian ng pansin si Paul. Para sa kanya, ito ang pinakamainam na kandidato bilang kanyang asawa. Upang makamit ang kanyang layunin, kailangan niyang alisin ang kanyang kakompetensya. Ito ay ang matagal na niyang kaibigan. Ngunit hindi ito naging kasing hirap ng una niyang inakala. Noong una, nagsimula si Marian na banggitin ang mga hindi magagandang katangian ni Chloe sa harap mismo ng kasintahan nito. Sinikap niyang gawin ito sa paraan tila aksidente lamang ang kanyang mga hindi kaaya-ayang komento at partikular na hindi nakatuon sa sinuman. Noong una, hindi pinapansin ni Paul ang mga nakakainsultong puna ni Marian sa kanyang kasintahan at inisip na lamang niya na biro lamang ang mga iyon. Gayunpaman, nang nagsimulang magbigay ng espesyal na atensyon sa kanya ang magandang si Marian, ay tuluyan ng nagbago ang sitwasyon. Naging iba na ang tingin ni Paul sa kanyang kasintahan dahil sa mga malisyosong bagay na sinabi ni Marian. Napansin niya na maraming kakulangan si Chloe sa personalidad at itsura.
At gaya ng plano ni Marian, nagdulot ito ng matinding away sa pagitan ni Chloe at Paul hanggang sa tuluyang nauwi sa hiwalayan. Sa kasamaang palad, natagalan pa bago napagtanto ni Chloe kung gaano kasama ang kanyang tinuturing na kaibigan. Hindi lang basta nito inakit si Paul, kundi sinira rin nito ang matibay nilang relasyong magkaibigan. Diyos ko, ano bang ginawa ko para maranasan ito? Hindi ba ako karapat-dapat na maging masaya? Naisip ni Chloe habang may luha sa kanyang mga mata. Samantala, hindi man lamang nababahala si Marian sa mga naging resulta ng kanyang ginawang mga aksyon. Sa halip, nagpapakasaya ito sa lahat ng atensyong natatanggap niya mula kay Paul. Alam niya na mayroong magandang kinabukasan si Paul sa kumpanya, kung saan ang kasalukuyang posisyon nito ay senior manager. Bukod sa hindi man lamang naisip ni Marian ang tungkol sa emosyonal na pinsalang idinulot niya sa kanyang matalik na kaibigan, nagkaroon pa ito ng lakas ng loob na padalhan si Chloe ng imbitasyon ng kanilang kasal na magaganap sa mga susunod na araw. Si Michael na siyang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Chloe ang nagbalik sa kanya sa realidad at bumasag sa kanyang masakit na alaala sa pamamagitan ng kanyang boses. Ano ang dahilan ng iyong mga alalahanin, Chloe? Alam kong sa mga ganitong panahon ay hindi mo dapat kimkimin ang sakit. Maingat na sabi ni Michael. Tiningnan ni Chloe ang kanyang boss na may mga matang puno ng hindi maipahayag na sakit at kalungkutan. At tahimik siyang umiyak. Kamakailan lamang ay marami itong pinagdaanan. Wala na siyang natitira pang lakas upang labanan ang mga negatibong bumabalot sa kanyang buhay, na parang isang takip na hindi matatagusan. Sa mga sandaling iyon, talagang nais ni Chloe na ilabas ang lahat ng kanyang nararamdaman at ibahagi ang kanyang mga problema. Matyagang nakinig si Michael sa kanyang empleyado, kung saan ay palagi niyang tinatrato ng may paggalang at pagmamahal. Nang unti-unting humupa sa pag-iyak si Chloe, nag-isip ng isang mapanlinlang na plano si Michael. Paano kung samahan kita sa kasal ng iyong kaibigan? Maiipakita mo sa dati mong boyfriend na maganda ang iyong kalagayan nang hindi ka nila pagtawanan, at para maipakita mo rin na masaya ka na ngayon. Payo ni Michael habang may misteryosong ngiti. Sa simula ay tila nakakagulat ang ideya ni Michael para kay Chloe, kaya naman kaagad niyang tinanggihan ang alok nito. Ngunit nang maisip niya kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang kaibigan at dating kasintahan, ay biglang nagbago ang kanyang isip at tinanggap niya ang alok na ito. Alam ni Chloe na 5 taon na ang nakalipas mula nang mawala ng asawa ang kanyang boss dahil sa isang malagim na aksidente. Nalagutan ito ng hininga matapos mabangga ang minamaneho nitong sasakyan na naging dahilan upang agad itong naging balo. Tanging kaibigan lamang ang relasyon ni Michael at Chloe at hindi kailanman lumampas sa mga hangganang iyon, kaya't pumayag siya sa planong ito. Samantala, wala namang kaalam-alam si Chloe na sadyang inimbitahan siya ni Marian sa kasal upang pagtawanan sa harap ng mga tao. Sus, tingnan mo, tiyak na hindi yun pupunta. Takot na naman yun gaya ng dati. Magtatago lang yun sa kanyang lungga. Sabi ni Paul habang labis na nagsasaya. Sinagot naman ito ni Marian ng malisyosong tawa. Hindi na niya maantay pa ang pinakahihintay niyang araw. Mabilis na lumipas ang mga oras habang abalang naghahanda ang magkasintahan para sa kasal. Nang dumating na ang araw ng kasal, puno ng mga bisita ang bahay ni Marian at Paul. Sabik na nag-aabang ang bagong kasal sa pagdating ni Chloe. Maya't maya nila tinitingnan ang mga bisita. At nang sa palagay nila ay hindi na ito darating, isang mamahaling sasakyan ang biglang dumating sa harap ng kanilang bahay. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, lumabas sina Chloe at Michael. At pagkatapos ay hinawakan nila ang kamay ng isa't isa. Nakasuot si Chloe ng isang magandang damit na kung saan ay nakabukas ang likuran. Nakasuot din ito ng mamahaling kwintas na mayroong diamante at sapatos na mataas ang takong. Samantala, si Michael naman ay nakasuot ng isang formal na damit mula sa isang kilalang designer. Nagpapakita na siya isang miyembro ng pinansyal na elite. Magkasama ba talaga sila? Paano nangyari to? Sobrang gwapo ng lalaking to. Pinaglalaroan na naman siguro ko ng simpleng babae na to. Bulong ni Marian sa kanyang sarili at agad na nawala ang magandang ngiti sa kanyang mga labi. Ganoon din ang nararamdaman ni Paul, lalo na at agad niyang nakilala si Michael bilang isang kilalang negosyante sa lungsod.
Sa mga sandaling iyon, isang kaisipan ang sumagi sa isipan ni Paul. Ginawa niya ang pinakamatinding pagkakamali sa kanyang buhay, sa pagpili na pakasalan si Marian. Kung gaano kadali para kay Marian na pagtaksila ng kanyang matalik na kaibigan, maaari rin niyang gawin ang eksaktong bagay na to sa akin. Iniisip ni Paul habang nanginginig. Samantala, nagkukunwari namang magkasintahan sina Chloe at Michael habang papalapit sila upang batiin ang bagong kasal. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Maria ng matinding pagkabahala sa ilalim ng matalim na tingin ng kanyang kaibigan. Ngunit hindi pa iyon ang pinaka nakakagulat na balita ng araw na yon. Nang lumapit na si Michael kay Paul, mahina nitong sinabi na nabili na niya ang controlling share sa kumpanya na kung saan ay nagtatrabaho si Paul. At binalak din ito na gawing manager si Chloe ng bagong sangay dahil napatunayan naman ito ang sarili bilang isang mahusay na empleyado. Namutla si Paul at napayuko na lamang. Natatakot itong tumingin sa mga mata ng dating kasintahan. Nakaramdam ng pagka-awkward ang mag-asawa at nanatiling tahimik sa natitirang bahagi ng gabi. Kahit na nag-i-enjoy at nagsasayawan ang mga bisita, nanatili sina Paul at Marian sa isang gilid at bawat isa sa kanila ay malalim ang iniisip. Iniisip ng groom ang tungkol sa malaking pagkakamali na kanyang nagawa, habang ang bride naman ay nagseselo sa kanyang mas pinalad na kaibigan na kung saan ay muling nakuha ang winning ticket ng buhay. Naging masaya naman sina Chloe at Michael sa party. Sinasabayan nila ng pag-ikot ang tunog na waltz at komportable sa isa't isa. Hindi nila alam kung kailan eksaktong nangyari, ngunit bigla nilang napagtanto na naaakit sila sa isa't isa. Noong gabing iyon ang naging simula ng kanilang relasyon, na puno ng pagmamahalan at pagnanasa. Nang tinitigan ni Michael si Chloe, naramdaman niya na sa pagkakataong ito ay tinamaan siya ng palaso ni Cupido, diretso sa kanyang puso. Nagsimula muna ang lahat sa isang biro na naging seryoso, hanggang sa mas lumalim pa ang kanilang nararamdaman, dahilan para maging opisyal ang kanilang relasyon. Hindi nila akalain na ang pagdalo sa kasal ng iba ang kanilang magiging pundasyon upang magkaroon ng sarili nilang pamilya at magpapatunay na mas matatag ang pagsasama nila kaysa kina Paul at Marian. Sa kasamaang palad, makalipas ang isang taon ng pagsasama ay naghiwalay sina Paul at Marian. Samantala, ikinasal naman sina Michael at Chloe sa simbahan at masayang ipinagpatuloy ang pagsasama sa piling ng isa't isa. Bukod pa rito, inaasahan nila ang pagdating ng isang sanggol na lalong magpapatibay sa kanilang matatag na pamilya. Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan tayo sa kwento ng buhay ni Chloe. Kung paanong hinayaan na lamang niya ang lahat at hindi nag-isip na maghigante sa kanyang dating kasintahan at sa kanyang kaibigan. Ito nga pala ang inyong ining na nagsasabing, ang karma ay hindi paghihigante. Ito ay ang sumasalamin sa iyong mga pagkakamali. Kailanman ay hindi ito naging isang parusa. Isa itong paalala sa iyong sarili upang maging mas mabuti kaysa maging insecure na nagiging dahilan upang makasakit ng iba. Dahil sa sarili mong takot at kakulangan ng pananampalataya na mayroong plano ang Diyos para sa iyo.